Okay mga kababayan, Chris Ulo, pag-usapan lang ho natin itong viral trending ho, no, na ito si Chris Aquino. O, siyempre sino ba naman ang hindi ho nakakakilala ho rito kay Miss Chris Aquino. Ito ho yung anak siyempre ho ni Cory Aquino, siyempre. Saka ni Ninoy Aquino. O, yung sinasabing bayani raw ho rito sa Pilipinas. Si Ninoy Aquino. Ito si Chris Aquino na alam nyo na, naging ex ni Philip, tama? Salvador? At ni Joey De Leon. Oh, ni James Shap. Oh, di ba? Oh, mga kababayan, ito, pag-uusapan natin si Chris Aquino, pero hindi ito yung ibabash natin or sisisihin natin siya kung anong mangyayari sa kanya. Kumbaga, itatapik ho natin siya dahil siyempre isa siyang public figure, sikat. At siyempre kung batang 80s, batang 90s ka, nakasabayan mo na rin ho itong artistang ito habang ikay tumatanda, di ba? O ito mga kababayan, may mga kumakalat ho na bali-balita na ito raw si Chris Aquino ay may taning na ho ang buhay. 6 na buwan na lang daw. O according naman ho sa kampo ni Chris Aquino, hindi naman daw ho totoo yan. Ako rin naman mismo hindi ho naniniwala ho sa ganyan. Siyempre, Panginoon lang ho ang may tanging alam, no? Kapangyarihan kung kailan ho babawiin ho ang buhay ho na pinahiram ho sa atin kahit tayo ay may karamdaman na. O ito mga kababayan, alam naman natin si Chris Aquino nasa ibang bansa. Una yata nasa Japan yan no? Tama ba? Or nasa US na siya talaga. O nasa US siya ngayon. Alam naman natin na dumadaan ho siya sa isang matinding talagang pagsubok. Talagang meron ho siyang matinding karamdaman. Ilang taon na ho yan, no? Na nababalitaan na natin na kaya nandiyan siya sa Amerika. Kasi dyan ho siya ginagamot. No? Dyan ho sila sumusugal na sana gumaling ho itong sakit ni Chris Aquino. O ito mga kababayan, meron kasing usap-usapan, trending viral ho dito sa mundo ho ng social media na ito raw ay si Chris Aquino nakukulam. O, kayo ho ba'y naniniwala sa kulam? Kasi kung ako ang tatanungin nyo about ho dyan sa usaping kulam, naniniwala ho ako kasi hindi nyo na ho itatanong. Kaya ho kami nalipat sa isang lugar ho ng Novaliches. Umalis ho kami sa dating isang tinitira namin. Hindi ko na sabihin kung saan lugar. Baka sabihin sinasabi ko pang may mangkukulam doon. Ang lola ko ho kinulam. May isip na ho ako noon. Kinulam siya. Then nung kinulam siya, merong mga nangyari sa kanya sakit na hindi maipaliwanag. Tapos kung ano-ano ho yung komplikasyong nangyari after niya ho makulam. Yun ho yung naging sakit yun ho yung naging sanhi ho ng kanyang kamatayan. Yung mga naglabasang sakit dahil doon sa kulam. Naalala ko noon, yung lola ko, binigyan ng isang prutas, makopa, na wala namang biyak, walang hati, na hindi mo mapaliwanag kung papaano ho naipasok ho doon yung mga tinik ho ng isda. Naipasok. Hindi pa naman biyak yun, buong-buo yung makopa. 3 piraso, lahat punong-puno ng tinik ng isda. Paano maipapaliwanag yun? May isip na ako noon. Ngayon, dinala yung aking lola sa isang gamutan, sa isang hospital. Kasi hindi malaman ang sakit niya. Ngayon, dinala siya sa isang albularyo ng gagamot. Doon ako nakakita na talagang totoo pala yung kukulamin ka tapos doon lalabas yung boses ng kumukulam sa'yo. Kasi hindi talaga po pwedeng gawin ng lola ko yung nai-scripted niya. Nag-iba talaga boses ng lola ko. Naging boses ng isang babae na kapitbahay namin doon sa lugar na yun. Kasi kilala namin kung sino yung mangkukulam, laging dumadaan doon according doon sa nanggagamot, kaya raw nakatuwaan yung lola ko, sobrang bait. Sobrang bait ng lola ko, nakatuwaan siya. Ibang matuwa yung mangkukulam na yon. Imbis na
bigyan ng ganting maganda yung lola ko dahil maganda ang tinutulong sa kanya, iba ang ibinalik, pangit, pangungulam. Tapos naiinggit daw sa mga damit ho ng isinusuot ng aking lola. Mula noon, umalis kami doon sa lugar na yun kasi nampayo sa amin. Kaso nga lang, paglipat namin ho doon sa nilipatan namin, ang naging sanhi ng kamatayan niya, yung mga nailabas na sakit dahil doon sa kulam na ginawa sa kanya. Laging magulo isip niya, hindi niya kami nakikilala, nananakit, tapos umurong ho ang kanyang dila pero hindi siya stroke. Tapos nag-iiba-iba ho ang boses niya. Kaya ako naniniwala ho ko sa kulam. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin itong si Nanay Christy, no? Syempre kilala niyo naman to si Nanay Christy, no? Isa ito sa kumbaga legendary ho, ha, mga kababayan, na isa sa magaling hong kolumnista dito pagdating sa mundo ng showbiz. May programa ho sila dyan sa 1PH, Christopher Minute, 1 PM to 2 PM, Monday to Friday yan. Kasama ho ni Nanay Christy itong si Romel Chica na mas maganda pa kay Meme Vice. Meron silang YouTube channel na Showbiz Now na. Kasama niya pa rin dyan si Romel Chica na mas maganda kay Meme Vice. At itong si Wendell Alvarez na Asia Songbird ho sa mundo ng YouTube. Yun naman ho yung YouTube channel na sa YouTube. Ang title ho Showbiz Now na. Ayan ha, paki-support, subscribe nyo. Then, pakinggan ho natin itong usapan nila Nanay Christy at ni Romel Chica. Mas maganda pa kay Meme Vice. Dalawang araw din pagkikita. I-share nyo na po ang ating FB at YouTube para sa mga post, tweet at comments. At huwag po kalilimutan ng ating official hashtag Christy per minute. Salamat. Ayan, maraming salamat. At syempre mga kapatid, alam naman po namin na kailangan natin talagang bilisan ang pagkukwentuhan ngayon. Pabao namin ni Romel sa inyo sa 2 araw natin na pahinga. Una na po, nung lumabas po ang kwento tungkol sa kalagayan ni Chris Aquino ngayon sa Amerika, natural lamang po, lahat tayo ay nalungkot. Pero sabi nga natin, hindi naman lahat ay makaka-appreciate ng kwento. Merong mga magsasabi na ganito at ganyan, nagsasalimbayan po ang mga komento. Pero syempre, hindi naman po kasi natin ikinatutuwa, ikinaliligaya ang mga kwento po na malungkot ng ating kapwa. Yan po ay ating pinakita. Paalala lang, disclaimer din ho mga kababayan. Tinatopic ho natin ito hindi dahil sa natutuwa ho tayo or kinakantsawa natin dahil sa ganito ang nararanasan ni Chris Aquino sa kanyang buhay. No, na meron siyang sakit, may karamdaman siya. Tinatopic ho natin ito mga kababayan para ho i-update ho ang taong bayan kung ano ho nangyayari sa kanya. Kasi public figure ho yan artista ho. Hindi ho tayo natutuwa ha. Actually sana nga ho gumaling ho siya sa kanyang sakit. No, habang may buhay naman ho, may pag-asa mga kababayan. Pero pakinggan natin ho ito si Nanay Christy about din ho dito sa kulam issue. Okay. Hanggang kung wala po tayong pwedeng sabihin na maganda, tatahimik na lang tayo, di ba? Pero alam niyo po ba mga kapatid na sa Amerika, ang talagang pinagpipistahan ng mga Pilipino doon ay yung kwentong matagal na nating pinag-uusapan dito, Romel, naalala mo yon? Matagal na natin pinag-uusapan yung tungkol sa kulam issue, di ba? Correct, may mga ganyan man tayo narinig. Pero sino naman tayo para magpanimula ng mga ganyang kwento, di ba? Kung di man galing din ito sa mga taong mga may iingay na tao na kanya-kanyang obserbasyon sa mga nangyayari kay Chris Aquino. Pero ang maganda po, nung magsalita na si Chris at aminin niya kung ano talaga ang tunay na kondisyon ng kanyang kalusugan, sabihin na natin, ang dami-dami kong tinanggap na text, yung katulad yung kay Wating-Wating ng London, sabi niya, dati-dati, marami nga naman tayong reklamo sa buhay, di ba? Marami tayong, kumbaga, sumakit lang ang ulo natin, nagre-reklamo na tayo. Tapos, alam naman po natin na kapag tayo ay kapos. Ito, disclaimer lang ulit mga kababayan. Ito ho, may mga taong di naniniwala sa kulam. May mga taong naniniwala naman. Hati naman niya, galang ho natin yung ating opinion dyan about sa issue kulam. Pero alam nyo ba mga kababayan na itong kulam nasa Bible? Pero hindi mismong kulam yung mababasa yung word sa Biblia. Ang masasabi doon, mga taong nagpaparaan sa apoy.
kulam nga 'yun mga kababayan, 'yun ang ibig sabihin nun. Actually makuwento ko lang ulit, ah, yung nanay ko kasi, yung isang nanay ko, dalawa kasi nanay ko, eh. Yung isang nanay ko namatay sa East Avenue 2000 sa bahay, pero na-confine muna siya sa East Avenue 2008. Nasa ward siya, siguro mga 4 sila sa isang kwarto, East Avenue sa Quezon City. May isang, babae dun malapit dun sa kwarto namin na talagang ayaw tumigil nung dugo galing sa kanyang ari, babae. Pati sa kanyang puwetan, ayaw talaga. Dinala na raw nila yun sa albularyo, kinukulam nga raw. Ngayon dinala nila sa ospital, bakit daw gano'n ang nangyayari, hindi malaman kung anong sakit. Sabi ng doktor, hindi rin daw talaga nila malaman kung ano ang sakit nung babae. Siguro yung babae mga 40 years old. At sabi pa ng doktor, kinausap ko yung nurse, sabi niya, kinausap ko kasi kumbaga siya yung babae dun sa ward na yun, siya yung nagiging center of attraction. Although may mga sakit dun siya kasi kakaiba talaga yung kinikilos niya. Iba talaga. Tapos isipin mo yung timba dun napupuno na ng dugo. Oo. Napupuno na siya ng dugo. Gano'n karami. Ngayon ang sabi nung nurse dun, yung nurse nung doktor na may hawak sa kanya, ngayon lang daw sila nakatiyempo ng gano'n, na hindi nila alam, hindi nila makita yung sakit. Isang linggo na daw yung tao nandoon. Pero bago daw dinala doon sa ospital, nanggaling na raw sa albularyo, kinukulam. Nakausap ko yung lalaki doon, yung kamag-anak. Hati yung opinyon ng pamilya nila. Yung ibang side ng pamilya nila hindi naniniwala sa kulam. Yung iba naniniwala. Dinala nila sa East Avenue. May isa akong tiyuhin doon. Kasama ko na nagbabantay doon sa nanay ko. Ano 'yon, probinsyano siya na medyo lumaki siya sa Maynila. May mga alam siya rito. Ngayon pinuntahan niya yung babae. Sabi niya, may alam siya, sabi niya doon sa asawa, buhay pa yung asawa, eh. Puwede bang mahawakan daw ho yung kamay nung asawa niyang babaeng yung nakahiga, yung kinukulam daw di umano, yung di malaman kung anong sakit, anong findings. Alam niyo hinawakan ng tiyuhin ko yung kamay nung babae? 'Di ba yung palad natin 'pag ginanyan mo pantay? Alam mo kinilabutan yung tiyuhin ko, ginanyan niya yung kamay ng babae, hindi niya maipantay-pantay, nakaganyan. Hindi niya talaga maipantay-pantay, pinakita niya pa sa'kin. Dun ako nakakita ng talagang sabi ko, kakaiba. Isipin mo 'pag ginanyan yung palad, tulad yan, ginanyan ko yung palad ko, 'di ba pantay yan. Ito 'tong hinliliit, ginanyan, pantay yan. Yung babae hindi talaga mapagpantay ito. Talagang may lumalagpas. Grabe yung ano ko nun. Kinilabutan talaga ako nun. Doon sinabi ng tiyuhin ko, talagang kinukulam yung misis mo, sabi doon sa lalaki. Doon din na-realize ng lalaking na paano nangyari yun, hindi mapagpantay yung palad. Na ginaganon yung hinliliit, hindi maipantay ito. Yung isa yata nakaganyan. Tuloy natin. Totoo yun, nasa inyo naman yun, hindi kayo maniniwala, wala naman pong problema. Tuloy natin. At ang iba ay mayayaman, nandoon yung kaunti nating pangingimbulo na mabuti pa sila mayaman, 'di ba? Parang ganon. Pero dahil po dito sa sitwasyon ni Chris Aquino, natutunan pong tanggapin ng marami nating kababayan na dapat pahalagahan natin ang kung ano man pong meron tayo. Kung ano ang kondisyon ng ating kabuhayan. Oo, meron silang salapi. Talagang kaya nilang tustusan ang kanilang pagkakasakit. Tayo po ay kapos. Pambili nga lang ng gamot ay wala ang iba nating mga kababayan. Pero alam mo ba yung realisasyon na nagbukas ng mga mata ng ating mga kababayan sa kondisyon ni Chris na parang, ay okay na ako sa ganito. Kahit hindi ako mayaman, hindi ako milyonaryo, basta hindi naman ako nagkakaganyan kay Chris,
okey na ako. Alam mo yung gano'ng realization, 'di Totoo ba? at Mm, realization din naman ng mga mayayaman, mabuti na lang may pera akong pampagamot. oo, Kung hindi 'di mm. ba mga ganyan? Pero alam mo Romel, may kaibigan tayo na talagang super duper yaman. Hmm, Pero bagyang kibot, meron lang Hmm. ospital kaagad, pa-oopera, bagyang kibot, mm. ospital agad. Pero nung panahon na talagang siguro nakasulat na talaga yon na nang ipanganak siya kasi nga po lahat po tayo ay mga biyahero lamang sa mundong ito. Lahat tayo. Eh, kami nga mahihirap, eh, kami ngang mga manginginom, eh. 'Pag may ubot sipon gin bulag lang. Tigaan mo lang ng kalamansi, yung bote ng gin, oh, tigaan mo mga 10 yan, oh, 'wag ka magyelo. Ang inumin mo warm water lang habang iniinom mo yung gin, yung pinaka-chaser mo warm water, ay putik. Sipon, ubo mo kinabukasan, wala na yan. Oh, eh, ubo ko medyo tumagal lang, eh, hindi nawala agad kasi ayaw ko pa inumin ng misis ko. Pero kung matagal na ako pinayagan uminom ng gin, matagal nang wala. Sabi ko, "Bahala ka, gagastos ka ng malaki. Ayaw mo ko pa inumin, gin bulag lang, magkano lang gin? Kalamansi wala pang 100. Yung mga gamot ngayon ang mahal-mahal." Tuloy natin. Minsan isang panahon, merong naramdaman sa ibang bansa pa pinaoperahan. Bilyonaryo ito Romel, walang nangyari, Hmm, pumanaw din. oo. Kaya wala rin po ito, hindi sukatan o Wala talaga barometro sa ang yaman. salapi. Lahat po tayo kapag dumating na yung panahon na tinawag Mm, na tayo talaga at kailangan na po nating ibalik ang hiniram nating buhay sa mm. Panginoon, wala na tayo talagang magagawa. Hmm, Alam niyo totoo 'yan mga kababayan, sinasabi ni Nanay Christy. Hindi sukatan ang yaman para maging ligtas ka sa kamatayan, eh, para maisalba mo yung buhay mo. Sabi nga sa Biblia ulit mga kababayan, darating sa panahon ng buhay ng isang tao na mamomroblema ka. Meron kang dadaanang suliranin na hindi ka matutulungan ng kapwa mo tao. Kahit ikaw di mo matutulungan ang sarili mo. Walang ibang pupuwedeng makatulong yung nasa taas. Sa kanya ka lang hihingin. Hihingi ng tulong. Tingin ko sinasadya talaga ng Panginoon yan, eh, para tumawag ka sa kanya, eh. Isipin mo na lang kung lahat ng suliranin dito nangyayari sa mundong ibabaw, eh, kaya mong, lusutan or, solusyonan, eh, baka makalimot ka na tumawag sa taas. Oh, hindi sukatan yan mga kababayan. Ako naman, eto, medyo patawang konti lang 'to pero baka totoo. Siguro dito sa mundong ibabaw mas nag-aalala ang isang taong nag-aalala or natatakot na siyang mamatay siguro yung mga taong maraming pera 'no, kaysa sa mahirap. Sa tingin niyo? Ako, opinyon ko lang 'yan, siguro siguro mas takot yung mga taong mayayaman at napakaraming pera. Takot na takot siguro mamatay 'yan 'no? Kasi isipin mo iiwanan niya na yung pera niya sa bangko, dami-dami ta's mamamatay lang siya. Eh, mahirap ewan ko lang. Tuloy natin. hmm. Ngayon po yung tungkol sa issue ng kulam. Ayan na. Meron kasing kasabihan yung matatanda, 'di ba, na yung mga ninuno, kapag ang mga ninuno ay ganito at ganyan at maraming sinaktan, yung pangatlong henerasyon doon daw tatama yung higanti na tinatawag, yung Naku po. karma, parang gano'n. Oo. Parang ang sakit naman po yatang tanggapin na Oo, masakit hindi naman. naman si Chris Aquino ang nagkasala Mm. kung sakali man na marami talagang nagagalit sa kanyang mga ninuno. Hmm, Parang nakakalungkot namang parang may isipin, usaping third pulitika. generation, 'di ba? Kay Chris Korek. tumama. Basta ang mahalaga po, yung dasal. Hmm, Gumagawa po talaga ng milagro ang mga panalangin. Kaya kung kailangan ng dasal ni Chris Aquino ngayon, bakit po tayo magmamaramot, korek. 'di ba? Puwede naman nating Mm, ibigay, 'yon. Kaya lang korek. yung issue po ng kulam, meron pa ngang kuwento na ang nagpakulam daw kay Chris ay ina ng isang, nakarelasyon niya na nilait-lait niya. Naku Ako po. naman hindi naniniwala doon, Hmm, 'di ba? Ang pinakamahalaga talaga pananampalataya Hmm, at saka yung realisasyon na kapag po tayo talaga ay dumating na dun sa pinakadulo ng ating, ng ating, ika nga, journey, 'di ba, mm, paglalakbay, talagang doon tayo pupunta. Una-una lang po ang buhay, lahat tayo doon hmm, hahantong. Kaya lamang kung maaari naman na bahaginan po natin si Chris Aquino
ng kaunting panahon o mahabang panahon para sa panalangin. Sabi nga niya, I want to live, I refuse to die. We all refuse to die. Lahat po tayo, lalo na at may mga anak pa tayo na hindi natin nakikinita na handa na sa maaaring maganap. Ibigay na po natin Mamaya kay naman Chris akong gin. Aquino yung hinihingi niya. At tulungan din sana ni Chris ang kanyang sarili para umayos ang kanyang pakiramdam. Yun naman yun, di ba? Correct. Panalangin lang. Nako, ito nakakagulat ito. Medyo may halong politics ito. Okay, baka raw ito si Chris Aquino, sa kanya yung binuhos o ginante yung mga galit ng mga kanyang ninuno. Kung may mga nagawang hindi maganda, kanyang ninuno sa mga panahon na yon, sa kanya yata tumama. Hindi naman maganda yun, tama sabi ni Nanay Christy. Wala namang kinalaman si Chris Aquino doon. Ibig sabihin, kasalanan ni Pedro. Kasalanan lang ni Pedro yan. Hindi pwede maging kasalanan ni Juan yan. Mali naman yun. Pero may isa pang nakakagulat na ang nagpakulam daw kay Chris Aquino, yung isang tao raw na nilait-lait niya dati. Ako mga kababayan, sa totoo lang naniniwala talaga ako sa kulam. Kasi nga sa lola ko, yung sa ospital, sa East Avenue, sa Bible, yung mga taong nagpaparaan ng apoy. Kumbaga may mga tinatawag-tawag na mga ibang Panginoon. Hindi yung Panginoong Diyos na may lalang sa atin, Panginoon ng kasamaan. Sa totoo lang mga kababayan, ang lait, hindi maganda yan. Hindi maganda ang lait. Kasi ito pa, totoo ito, alam naman ng ayoko na nga, huwag ko na nga banggitin. Wala, may naano lang ako na dati may nilait-lait yung kakilala ko, tapos yung nilalait niya doon sa isang tao na yon, kasi baka nanonood nangyari sa kanya. Nung nalaman namin yun mga kababayan, halos kaming magkakakilala kinilabutan. Kasi hindi namin ni-expect na yung ilang dekada niyang itinatawag dun sa tao na yon, pagtanda niya mangyayari pala sa kanya. Nakakakilabot. Buti pa yung taong tinutukso niyang ganun. Since birth yun. Kaya ganun. Ang mahirap, yung tinatawag niyang ganun na tao, tinutukso niya na yung kalagayan, since birth naman, nangyari sa kanya. Na hindi since birth. Nangyari sa kanya habang tumatanda siya. Putik. Pag kinuwento ko ng ayoko lang kasi baka nanonood sa akin Nahirap na Siyempre kahit po ba mga kaibigan mo di ba? O kaya mga kababayan, ano masasabi nyo rito? Naniniwala ba kayo sa kulam o hindi? Message nyo sa comment section after nyo mapanood ang video ito. Maraming salamat po mga kababayan. Ito pong video ito, credit kay Nanay Christy sa 1PH po mga kababayan. Christy per minute, Monday to Friday, 1 p.m. to 2 p.m. Kasama ni Nanay Christy si Romel Chica na mas maganda pa kay Meme Bay. Maraming salamat po. Paalam po, pasamantala ang inyong lingkod, host Chris Ulo. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye.